I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, hello sa mga Marcos ladies and supporters. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates mga beswa. Ito i-debunk natin yung mga nagpapakalat ng fake news na sinasabi mataas daw ang trust rating ni Sara Duterte. Kayo naman, parang kayo lang ang mga content creator dito sa social media. Kala nyo hindi namin nakikita yan. So dahil dito mga kababayan, ito yung bagong survey ng Full Asia kay Sara Duterte, no? Si Pangulong Marcos Jr. walang problema doon. Bumaba lang siya ng 2 points. Hindi mo pwedeng kumbaga ikumpara si Sara at saka sa Pangulo. Ang Pangulo kasi iba trabaho niya. Kasi nakasalalay sa kanya lahat. Trabaho niya. Ito, ang Vice Presidente wala nang trabaho yan eh. So dahil dyan, basahin po natin mga kababayan. Okay. Lumitaw sa resulta ng Pulse Asia survey sa mga top national government officials na bumaba ang trust rating ni Duterte ng 6% sa Luzon, Agay. Kung saan nakakuha siya ng 56% nitong Hunyo. Dumadaos-dos mula sa 62% noong Marso ng kasalukuyang taon. So, ibig sabihin guys, nung March, mataas siya. Bumagsak siya ngayon sa 56 ngayong Hunyo. Bumagsak nga siya. Tuloy. Ang pinakamalaking pagbaba sa trust rating ni BP Sara ay naitala sa Class ABC. Agay. Well, I guess this Class ABC, ang tinutukoy dito guys, yung mga taong professional baga, no? Tulad na lang ng mga teachers, mga, nagtatrabaho sa bangko, ganun ang, ganun yung ang nakikita ko dito sa Class ABC. Hindi po yung itong mga tao na sa malayong lugar, no? Sa mga katulad ng, tricycle driver, hindi po yan. No, ito po yung mga medyo klaseng mga tao. Very classic ang na kung saan, correct me if I'm wrong guys, kung saan nakakuha siya ng 59% noong Hunyo, bumaba ng 9 points mula sa 68 porsyento noong Marso. Ayan na. Bahagya rin bumaba ang trust rating ni Inday Sara sa Class D. Agoy. So, ibig sabihin, ito na po yung mga, yung mga drivers, ng mga tricycle driver, taxi driver, mga grab driver. Ito yun, Class D na. Nakakakuha siya ng 72% noong Marso na bumaba sa 71. Agoy. 71% noong Hunyo ayon pa sa survey. Ay, guys ang kapalagayan nyo dito? Malamang magre-react mga DDS ugali na nila yan kahit mali, ginagawa nilang tama. Ang tama, ginagawa nilang mali. Kasi utak dilis. Sabi dito, samantalang tumaas naman ang distrust. Agay, pagtay tayo dahil. Distrust rating, hindi nagtitiwala. Agay, wala naman talagang tiwala ang taong bayan kay Sara. Sabi ng ibang nagko-comment, incompetent man yan. Agay. No, sabi, distrust. Hindi nagtitiwala. Ni BP Sara sa 3% sa Balance Luzon. Agay, 12% noong Hunyo, kumpara sa siyam na porsyento noong Marso. Agay, paktay tayo dahil 4% sa Class ABC. Nako. Talaga naman walang tiwala. Ito yung mga taong professional guys, ABC. 20% noong Hunyo, kumpara sa 16% noong Marso. Agay, paktay tayo dahil. At 1% sa Class C. 20% noong Hunyo mula sa 16% noong Marso. Ay talaga, talagang walang tiwala na ang tao sa kanya mga bes. Ayan, mga DDS mga DDS lang na nagtitiwala. Bago itong March, June 2024,
survey ng Pulse Asia. Oh my goodness. Matatandaan na matagal ng panahon na nahimik si Sara sa iba't ibang isyu ng nakakaapekto sa kanyang tungkulin, hindi lamang sa Office of the President, ngunit maging sa Department of Education, which is ang DepEd. O, ayan, Hunyo 19, sa kalagitnaan ng survey na nag-resign si VP Sara. Sara bilang kalihim ng DepEd. Agoy! Ay, yan ang sinasabi natin. Kung mataas man ang distrust ni Sara Duterte at bumaba ang trust, iisa lang yan ang nakikita natin. Yan, sisihin nyo na lang yung ama niya. Kasi ang ama niya nang gugulo dahil dyan sa maisugrali. Tingnan nyo naman kung paano nila binabanata ng Pangulong Marcos Jr. Paano naman nila binabalahura, di ba? Binastos. Pero inaway ba sila ni Pangulong Marcos Jr.? Hindi. Tahimik lang si Pangulo. Still, kinukonsider niya pa rin na kaibigan si Sara. Pero si Sara ang lumalayo, mga kababayan. Okay? So, dahil dito mga besa, kung may sisihin man kayo kung bakit wala nang tiwala ang taong bayan dahil sa issue nila. Sa mga maisugrali nila, puro mura dito, mura doon. Tapos yung pagpapakalat ng fake news ng SMNI. Maging maingat kayo sa panonood nyo dito sa SMNI. Nako, nagpapakalat ng fake news, lalo na sa mga vloggers. Grabe, antindi mga kababayan. Ito kaya nga itong video na ito mga kababayan, kasi ang pinalabas nila mataas ang ratings ni Garutay, pero which is hindi naman. Dito sabi dito guys, ayan, distrust, hindi nagtitiwala, balance, Luzon +3, Visayas +4, agoy. Mindanao +1. Sa Mindanao guys, not totally 100% pro Duterte, okay? Maraming anti-Duterte dyan. Kahit naman sa Davao, marami namang anti-Duterte dyan. Ayan agoy, distrust. Wala na talaga tiwala mga tao talaga sa kanya, kasi sinukomment man ito. Survey kay BP Sara sa trust, bumaba. Distrust, tumaas. Paktay tayo day. Nako. Paktay tayo ani. Diba? Patuloy na nababawasan ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte sa Luzon at sa Class ABC at D. Base sa resulta ng latest survey ng Pulse Asia na isinagawa noong Hunyo 17, 24, 2024. Agoy! Ano guys ang kapalagayan nyo? Ako, wala tayong magagawa. Ayan ang lumabas sa survey Hindi mo naman pwedeng hindi mo naman pwedeng yan. Doktorin. Ayan ang sinabi ng mga tao. Even kay Pangulong Marcos Jr., bumaba ng 2 yung trust at saka yung approval. 2 points lang naman mga kababayan. Dahil alam naman natin ito si Paul Asia, I think anti-Marcos yan. Correct me if I'm wrong Walang problema kay Pangulong Marcos Jr. Kasi alam nyo naman, nakikita ang kanyang galaw kung paano siya magtatrabaho. Sabi ko nga, iba ang vice presidente at saka sa presidente. Ang vice presidente, wala namang ginagawa yan, di ba? Si Pangulong Marcos Jr., kargo niya lahat. Wala. Kasi, yung survey ni Pangulong Marcos Jr., walang problema dyan. Kasi mamamayang Pilipino, nakikita nila kung paano gumalaw si Pangulong Marcos Jr., kung paano ang kanyang pamumuno ay napakaganda naman. Pero still pa din, binaba pa din nila ang kanyang trust rating. Siyempre, pag anti-Marcos ka, pag anti-Marcos yung magsusurvey, ganun siguro talaga ang lumalabas, no? Ayun po ang sabi ng mga tao. Survey kay Pangulo Marcos Jr., laging mababa. Walang problema doon. Walang problema doon. Ang importante, nakikita natin sa dalawang mata yung kanyang magandang pamumuno. Ang problema dito, yung kay Sara Duterte, okay naman yun kung talagang walang tiwala sa kanya ang mga mamayang Pilipino, dahil din po sa paggagawa ng kanyang ama. Kasi si dating Pangulong Digong, siya ang nakikita ko na nananggugulo ginugulo niya ang Marcos administration. Di ba? Tingnan nyo kung paano nila binabalahura si Pangulong Marcos Jr. Kaya isa rin siguro na humihila dito kay Sara Duterte. Kasi binabanata ng pamilya niya yung ang nakasalukuyang nakaupo sa Malacanang. Plus dinagdagan pa ni
itong mga alipores niya. O, 'di ba? Kung paano nila binastos si First Lady. Lahat. Tapos dinagdagan pa itong mga utak dilis na mga supporters niya. Oh, wala naman laman yung pinagsasabi nila. Tama yung sinabi ni Pilipinas Today. Yung matagal niyang pananahimik, wala siyang pakialam sa mga issue. Oh, 'di ba? Sa Western Philippines eh. Samantalang reserve officer ito, mga kababayan, ha. Wala siyang comment. Kahit isa, wala. Oh, yung mga sinasabi nito sa interview niya, parang nonsense eh. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya. Ang gulo-gulo eh. Oh, sabi pa doon sa kanyang interview, hindi na daw siya tatanggap sa offer sa kanya ng Marcos admin. Hindi na kailangan. Hindi na siya talaga bibigyan ng pwesto kasi incompetent nga eh. Sabi naman ng kukomment eh. Mahina ito sa pamumuno, mga kababayan. Kung ginalingan lang ito niya sa DepEd, hindi siya nag-resign, tapos ipakita niya sa Badlang People na magaling siya. Para na rin siyang pangulo eh. Kasi buong Pilipinas ang kanyang pamumunuan bilang sekretary ng DepEd eh. Sana pinakita niya na magaling siyang mamuno bilang sekretary. Kasi pag magaling kang mamuno sa isang ahensya ng gobyerno, kasi buong Pilipinas yan eh. So ibig sabihin, pwede ka rin mamuno ng ibang bansa. Kaso wala eh. Nag-resign siya, so ibig sabihin, hindi niya kaya. 'Di ba? Hindi niya kaya ang mamuno. Sabi nga ng mga nagko-comment, incompetent. So yun, mga kababayan, ang kanyang survey, 'di ba? Yung kay Pangulong Marcos Jr., nako, wag na natin pag-usapan yun kasi yun, bumaba talaga ng 2 points. Walang problema doon. Mismo mata natin nakita natin kung paano siya magtatrabaho. Sobrang hardworking yun. Yung hindi niya na pinapansin yung mga survey niya. So dahil dito mga best, kaya ko in-upload ito kasi ang pinapalabas kasi nila mataas ang ratings ni Sara, which is hindi naman. Tingnan nyo naman dito, di ba? Nakikita nyo naman. Yan. Agay. Kailan lang yan, hindi kayo naloka. Talagang lalong babagsak pa ito. Kung tuloy-tuloy ang paninira ng kanyang ama at sa kanyang kapatid at saka ibang alipores, tuloy-tuloy ang paninira lang kay Pangulong Marcos Jr. sa kasalukuyang administration, malamang guys, babagsak babagsak ng zero to. Itong distrust niya, lalong tataas yan. Aabot ng 100%. Distrust. Ay nako, naloka ako. Kaya magiging maingat tayo sa pinapanood natin, Sa dito yung nagpapakalat ng fake news, yung mga yung tulad ni Badoy. Nako, wag kayo maniniwala po diyan. Katulad ni Bansot at saka si Attorney Porke. Nako, talaga saksakan ng mga sinungaling mga yan. At nagpapakalat ng fake news, lalo na yung SMNI. Nako, huwag kayong maniwala dyan mga best. So, ito lang po ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload video. Bye and bagus. God bless Philippines.